magtyaga upang ipahayag ang Ebanghelyo at magkaroon ng personal na pagsaksi at paglilingkod. Gawin ng payapa at makadiyos na pamumuhay na naaangkop sa pagiging Kristiyano at magsikap na magkasunod kay Kristo. Mag-alalayan sa isa't isa sa pananampalataya. Magsikap upang mapalakas ang pagkakaisa at pagsama-sama ng Iglesia. Prinsipyo ng pagkakatiwalang Kristiyano, masayang na pagkakaloob ng ikapo, pangako, panahon, talento at mga pag-aari. May kakinabang ang laging maglingkod, lalo't tapat ka sa bawat pinot, yaman ang mananatili kay Jesus at pakinabang na lubos. Protektahan at itaguyod ang balanse ng kapaligiran at integridad ng sanlilikha ng Diyos at maging matyaga sa pananalangin, matapat sa pagsabuhay ng pagsambahan ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan, at pagdalo sa panambahan ng Iglesia. May araw na hangga ay mapanglaw, ang kalungkot ay sumusubaybay, manunubos ay handa ang bayaran, paglingkod ay pakinabang ang maglingkod kay Jesus, kapag mo'y itataguyod. Kumanda ang tungong langit ay malungkot, may katwaan na Tumulog tayo sa Panginoon, mga kapatid. Salamat sa araw na ito, Panginoon, sa patuloy na paggabay at mga biyayang iyong ibinibigay. Pangunahan mo po kami sa pagsamba sa umagang ito at gawing kalugod-lugod ang aming buhay sa iyong banal na harapan. Amen. Kinabang ang maglingkod kay Jesus, kapag mo'y itataguyod. Kumanda ang tungong langit ay malungkot,
kapayapaan at katuwaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo ay ibahagi po natin sa isa't isa. Tayo pong lahat ay magbatian. Purihin po ang makapangyarihang pangalan ng ating buhay na Diyos. Welcome po sa ating minamahal na McGill Memorial Church sa pagdiriwang natin ngayon ng Retired Workers Sunday. Gayun din po, ang buwang ito ay Membership Renewal and Love Month. Maraming salamat po sa Panginoon at sa bawat isa po sa atin, sa mga kapatid po natin na sa tuwina ay kasama sa pananambahan dito po sa McGill sa pamagitan po ng ating live worship coverage sa pamagitan po ng Ustream sa internet. Magandang araw, magandang gabi sa ating pong mga kapatid saan man kayong dako naruroon dito sa Asia, sa mga bansa po dito sa ating kontinente ng Asia, sa Japan, sa China, sa Australia, sa New Zealand, ganun po sa Canada, sa Middle East, at sa North America o sa United States of America. Purihin po ang Panginoon. Binabati po natin ang lahat ng nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Kung mayroon man po tayo mga kapatid na nagdiriwang ngayon dito, maaari pong tumayo. At ang mga nagdiriwang po ng kanilang birthday. At ngayong araw, ang kapatid na Jose Conhares. Naririto po ang mga magdiriwang pa simula po bukas. Ang mga pangalan ng ating mga kapatid ay ating makikita dito sa ating McGill Bulletin hanggang sa ika-24 ng buwang ito. Hindi pa po kasama dito ang mga updated na mga information na ating po naipadala sa pamagitan po ng pag-fill up natin sa ating pong information sheet. Makikita natin ang sample dito o kaya naman ay dun sa mga ipinadala nyo sa pamagitan po ng text. Ating pong awitin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit na nawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw,
maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Kahit manawari lumawig ang buhay. Sa mga kapatid na ngayon lamang po natin nakasama, na naririto ngayon, maaari po kayong tumayo at maraming salamat po sa inyong buhay sa pagdalo sa pananambahan ngayon. At gayon din, salamat po sa Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na nag-anyaya sa inyo. Atin nga pong pansinin ang mga gawain ngayong Pebrero. Naririto po sa ika-23 next Saturday, ang atin pong UZM Grand Fellowship sa Lusakan, Chaong. Inaanyayahan lahat ng mga kalalakihan. Magsama-sama po tayo doon. Ako po ay sasama. Ngayon din po ang communicant class sa araw din ng Sabado, ika-2 hanggang ika-4 ng hapon. At ang McGill Elderly Group Association o yung MEGA at ng Christian Women's Association Love Fellowship sa Sabado rin po ika-2 ng hapon sa Ilayang Dupay. At ang ating pong pananambahan sa huling linggo ng Pebrero. Ipinagpaliban po natin ang Family Sunday celebration. Ang mga impormasyon po hinggil sa Love Fellowship at sa UCM Grand Fellowship naririto po sa ating McGill Bulletin. Salamat po sa mga kapatid na masigla at matapat na nagkakaloob po ng mga handog. Ika po, mga pangako. Narito po ang halagang pumasok nito pong last February 10. At ang ating paanyaya ay patuloy para maging kaanib ng Welcome Committee. Makipag-ugnayan po sa ating kapatid na Elder Norma Arevalo. Ating din pong pinag-aanyaya ang patuloy na pag-fill up po natin sa ating pong information sheet. Ito po ay sa updating ng ating pong mahalagang mga impormasyon. Available po ito sa ating church office o kaya naman po ay pag na-fill up na po ninyo ito, ibigay lamang po sa ating Board of Elders at ibalik po o kaya ibalik sa ating church office. Ang mga schedule po para sa Sunday worship and Vesper service liturgies at sa prayer meeting ng ang ating mga speakers and liturgies narito po sa ating bulletin. Atin po itong pansinin. Maraming salamat po sa mga kapatid na mag-asawang Bobby at Dorcas Madrideo sa kanilang kaloob na aircon unit sa tanggapan po ng ating iglesia sa church office. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magsabi ng Amen. At isa pa nga po palang itong pahabol po ng ating mga kabataan. Ito po yung Post-Valentine's Fellowship. Invited po ang CYF at ang ZYAF. Ito po ay sa next Sunday. Wala pong petsa dito. Sa next Sunday po marahil ito. Ano po? Ang title po ay Mahal Ka Niya, Kaya Tiwala Lang. Ito po ang ating pinag-aanyaya sa mga CYF at CYAF, ang Post-Valentine's Fellowship next Sunday po, pagkatapos ng pananambahan. Amen. Ibigay ninyo buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyayang ibinibigay ninyo sa amin. Pagpalain niyo po ang mga handog na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinupuspos niyo po ng kabanalan ang santuaryong ito sa inyong presensya, sa inyong pagkilos. Nadarama po namin, O Diyos, ang inyong banal na kapangyarihan sa aming mga buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po sa karanasang ito, sa aming na pagsasama-sama kasabay ng sangkakristyanuhan upang katagpuin kayo, upang sambahin kayo sa Espiritu at katotohanan. Sama-sama po naming itinataas ang nagkakaisa naming tinig sa diwa po ng pinakamatayog na kapahayagan ng aming pagpapasalamat at pagpupuri. Habang ibinababa ang aming sarili sa inyong banal na harapan upang amin pong angkinin, upang amin nga pong akuin ang aming mga pagkakasala laban sa inyo, sa aming kapwa at sa sanglilikha. Patuloy nga po aming Panginoon na samahan nyo kami sa aming pong pananambahang ito at sa aming pagdulog sa inyo sa pamagitan ng panalangin may pananampalataya. Aangkinin namin ang inyong mga katugunan, ang inyong mga kasagutan, ang inyong kalooban sa aming buhay. Opo, Panginoon, kalakip ng aming pong pagsamo at paghibik ay ang malaking kagalakan sa pagsapit ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, ang inyong biyaya ng pagbubuong muli ng aming mga sambahayan sa karanasan ng pansamantalang pagkakaiwa-hiwalay bunga iba't ibang mga gawain. At gayon din naman, salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya ng pagpapatawad at pagkakasundo. Panginoon, sa patuloy na kapahayagan ng inyong masagana at kagilagilalas na mga biyaya at himala, tinataas po namin ang aming mga tinig sa pananalangin upang angkinin ang inyong mga katugunan at kapahayagan ng kalooban
sa lahat po ng may karamdaman, naroroon sa loob ng tahanan at maging sa mga pagamutan at sa buhay ng bawat isa sa amin na nakararanas sa aming Panginoon ng iba't ibang kabigatan at mga pagsubok. Panginoon, ang pagdamti ng inyong mga kamay, ang pagpatong ng inyong mapagpalang mga palad sa aming mga ulo ay sapat na upang aming madama at angkinin ang inyong kapangyarihan, ang inyong himala, ang inyong kapangyarihan na naggagawad ng panunumbalik ng kalusugan, ng kalakasan, ng kasiglahan at ng kalakasan ng pangangatawan. Maraming salamat o dakilang Diyos sa inyong pagbubuo at pagbubuklod sa mga sambahayan. Salamat po sa mga magulang, sa mga anak, sa patuloy na pagkakaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Tinataas po namin sa inyo ang bawat isang kabahagi at kaanib ng mga pamilya. Maging ang aming pong mga mahal sa buhay na pansamantalang malayo sa aming piling naruroon, naghahanap buhay, nagsasakripisyo, hindi lamang aming Panginoon para sa sarili at sa pamilya, kundi maging sa aming bansa at sa mamamayan ng aming bansa. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming mga panalangin. Sa pagdulog po namin sa inyo sa pagdiriwang ng Retired Church Workers Sunday. Kayo ang siyang patuloy na sumama at magpalakas at magpadama ng pagmamahal at paglingap sa lahat po ng inyong mga lingkod at aming mga mahal na mga manggagawa na sila, aming Panginoon, ay gumanap ng buong katapatan sa kanila nga pong paglilingkod sa inyong ubasan sa pamamagitan ng iglesia. Salamat sa kanilang buhay, sa mga retiradong mga pastor, mga diakonesa, sa mga Bible women, at sa iba't iba po ninyong lingkod sa inyong iglesia sa United Church of Christ in the Philippines. Maraming salamat at itinataas po namin sila sa inyo. Panginoon, aming puding itinataas sa inyo ang aming mga panalangin. Kayo ang nakababatid ng aming puso at isipan. Aming aangkinin ang inyong mga kasagutan sa mga pagsamo pong ito at maging sa aming pamayanan, sa aming pong bansa. Tinataas po namin sa inyo ang mga pamilyang Pilipino. Tinataas po namin sa inyo ang kalagayan ng mga mamamayan Pilipino sa kanila nga pong patuloy na pagsisikap upang ang buhay o dakilang Panginoon ay makapagpatuloy sa gitna ng iba't ibang mga hamon sa krisis ng ekonomiya at gayon din naman sa iba't ibang karanasan aming Panginoon ang hamon bunga ng pagkasira ng kapaligiran ng mga kalamidad at iba't iba pa po aming Panginoon na hamon ng buhay. Tinataas po namin sa inyo ang aming buong pamayanan, ang aming pamahalaan, ang aming mga leader, ang mga institusyon sa aming pong bayan o dakilang Diyos. Tinataas po namin ang lahat ng ito, kayo ang siyang patuloy na manguna at aangkinin po namin ang inyong banal at makapangyarihang presensya sa aming buhay, sa mga sambahayan, sa iglesia at sa pamayanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. His grace.
Buksan po natin ang banal na kasulatan sa unang Samuel 3:1-10. Ang pagpangitain ni Samuel. Sa pamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ni Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan namamahinga siya sa kaniyang higaan. Si Samuel naman ay natutulog sa templo, sa may kaban ng tipan, nang magmadaling araw na. Siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinawag ninyo ako." Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muli nahiga si Samuel. Si Yahweh ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod." Pagpalain po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng banal na kasulatan.